Ay, magandang araw po sa atin lahat. Munting kaalaman nga pala. Nako, eto nga pala, yung Diskaya na si Sara, sumuko na po to sa NBI. Dahil nga, di ba sabi ng Pangulo, ay may warrant daw po ito. Ngayon, sa pagsuko niya, naging emosyonal po si Diskaya, no? Ngayon, sa pagkakataong ito, maraming iniisip ang iba, syempre, sa pagsuko ng isang tao, pwedeng mag-tell all to. Ngayon, maaari daw si Diskaya bumaliktad at ilaglag si Marcoleta at maaaring tagilid si Marcoleta rito, no? Yan ang aabang, pero hindi natin alam kung gano'n ang mangyayari, no? Haka na naman ng iba yun eh. Pero sabi niya ng iba, sa ano nga ng iba, hinala pa rin ng iba, hanggang ngayon, hinala pa rin ng iba na ang diskayang ito parang isa sa mga produce ni Marcoleta dahil niya sa Blue Ribbon Committee, di ba sa hearing na siya pa ang chairman nito, si Marcoleta nag-invite yata rito at naghumarap dito. Diyan kayo nagkakamali. Kung maaalala nyo, si Diskaya, ito yung mga pagkakataon na nagigipit na sila, kaya humarap sila para ipaliwanag. Di ba may papel pa nga sila? Binulgar nila yung mga listahan. Bakit nila ginawa yon? Kung talagang sila may kasalanan, hindi nila para humarap sila dyan sa Senate na yan. Para ibulgar pa o sabihin pa yung mga tao na pinangalanan. Di ba? Hindi ganun katanga kaengot yung mga tao na to na ipapahamak nila sarili nila. Pero ngayon, siyempre, ano nangyari ngayon? Oh, eto pa. Yung sinasabing restitution na pagbabalik ng pera, o ngayon nyo gawin kay, ano yan, kay Diskaya, may naibalik ba? Wala. O, sino sisisihin nyo? Si Marcoleta. O ano ngayon? Ano sabihin natin? Tama pala si Senator Rodante Marcoleta. Ngayon, parang ganito nangyayari. Hindi ko siya sabing walang kasalanan to, ha. Ganun to nangyayari. Ha? Para tila yata makukulong to. Yung Curly, nasa Senate pala hanggang ngayon nakadetain. No? Etong si Sara sumuko, hindi natin alam kung baka makulong na rin to. No? O, tingnan nyo nangyari, ha. Yung sinabi kay Marcoleta na restitution, mas maganda ang nangyari, di ba? Ano mas maganda nangyari? Yung kala Sara, na makukulong sila, na walang nagsusoling pera, at wala nagsasabing sino big fish, sila lang pinagbibintangan ata. Parang ganun mayalabas. Sila daw mastermind. Wow, ang galing. Yung gumawa ng bahay mo, yung kontraktor na gumawa ng bahay mo, yun ang sinisi mo, kesa yung nagpondo doon. Nakakatawa, di ba? Ang galing, ang galing. Yung kalabaw, ninakaw yon. Kinuwento lang sa'yo na may nagnakaw ng kalabaw. Ang napasama, yung pang nagkwento nagnakaw ng kalabaw. Pero hindi ko siya sabi si Diskaya ay inosente pa rin sa kalagayang ito. No, kasi sila ang kontraktor. Pero ang nakakatawa lang, marami nagsasabi na ito daw ay pinaka-main. Big fish siya sa kanila to. No, kumbaga, wala ng mastermind, ito na. Kaya sila tinatawa, akala nila, dito tinuturo ang lahat, di ba? Yan ang hirap, di ba? Na hindi nyo ginalang ang investigasyon ni Senator Rodante Marcoleta nung nakaraan, di ba? Ano ba nakaraan, di ba? Napakalinaw. Kung nirespeto nyo yung investigasyon ni Senator Rodante Marcoleta, pinabayaan nyo yung diskarte niya bilang Blue Ribbon Chairman, at bilang halal ng taong bayan, huwag kayong umiepal. Dahil alam ni Marcoleta ang ginagawa niya. Yung gumulo lang, yung umepal kayo, yung matandang bugok, na si Boy Tago, pati si Boy Pepsi, umepal. Di ba? Kaya nung umepal to mga to, eto na nagkagulo na. Yung hindi pa sila umiepal, okay paamin eh. Pero kaya nga sila umepal kasi paamin na yung mga tao. Pag malapit na umamin, delikado amo nila. Kaya eto ginawa. 'Di ba? Hanggang sa pagdang huli, etc. Yan na, nagkabuhol-buhol na yung mga plano. Ngayon, yung restitution na sinasabi mo, Boying, at yung sinasabi mo, boy school bukol, ngayon nyo ipalamon kay Diskaya, sabihin mo, isoli yung pera. Tingnan natin kung maisosoli. Tingnan natin. Diba? Yan ang gusto nyo, diba? Ayaw nyo yung diskarte ni Marcoleta. Gusto nyo yan. Diba? Kasi ang gusto nyo, kayo ang manguna dyan para yung iba ma-hold yung mga sasabihin. Diba? Chorya ko lahat yan. Ngayon, pakinggan natin itong si Diskaya, naging ma-emosyonal ang kanyang pagsabi dito at yung kanyang abogado, pakinggan din natin, nagsalita na. No? Ngayon, hindi natin alam sa mga darating na araw kung ano pa sasabihin ng Diskaya. Pero kung ako sa kanila,
Sabihin nyo na yung mga nalalaman nyo buong-buo na. Kasi nandiyan na kayo sa kalagayang gipit na. Di ba? Kasi pag hindi nyo sinabi ng buo yan, kayo lang ang pagbibintangan at kayo lang iisipin ng tao na kayo lang ang kumuha ng pera. Di ba? Kung ako, nandiyan na kayo, kalagayan na yan, si Curly, nasa Senate pala, nakakulong pa rin bata. Eh kayo, umamin na kayo. At kung pa sa pag-amin nyo, ilabas nyo yung may CCTV ba? Pumunta ba doon sa bag na? Yung 25% kinukuha ba ng bagman? Sino ba? Ilabas nyo na. Iimbestigahan na yan. Di ba? Pero ang makakasagot nito, ang susuporta dito, alam nyo sino? Si Saldico. Ang susuporta. Hindi siya susuporta ng Diskaya. Susuporta doon sa kwentong ito. Kaya siguro yung Saldi talagang gusto nilang kunin na. At talaga, siyempre, hindi natin alam kung ano gagawin doon, no? Sarah. Okay ako. Pero syempre, emotionally, hindi masyado. Syempre, I'm being separated from my family, my kids lalo. So, yun. So, naiiyak po ba kayo dito sa sitwasyon niyo? How do you feel? From the beginning, parang it has been a roller coaster talaga sa nangyayari sa amin. My kids are affected. Ako, I'm trying to be strong for them kasi mahirap na ipakita sa mga anak na minsan nanghihina ka na. So, gusto mong umiyak pero hindi mo magawa para hindi nila nakikita yung emotions mo. And nung napapakita o nararamdaman naman nila, kahit sila sobrang affected na sa nangyayari sa amin ngayon. Parang nahiwalay po kayo, yung separation. It's since they were born, never akong humuwalay sa mga anak ko. Hands-on ako na nanay kahit may negosyo kami. Bakit po kayo sumuko sa NBI? Hindi naman more of suko. It's parang safekeeping na rin. Ito sige. Hindi ko sinasabi walang kasalanan to mga to Pero ito yung mga taong humaharap ngayon. Ito yung nagsasalita ngayon. Ito yung nagsasaper ngayon. Lahat ginagawa sa kanila. Hindi ko sinabi wala silang kasalanan at hindi ako naawa sa kanila. Pero imbis na yung mga pinangalanan nila, nasaan? Nasa si Tambaloslos. Ni mapaupo nga, ni mapatawag nga, hindi magawa Sige nga. Eto, nagsasalita to. Nakikinig tayo. Si Tambaloslos, nagsasalita ba? Pumunta siya doon sa hearing. Sige, kausapin niya si Boy Pampilo at maupo siya doon, sabihin niya, wala akong kasalanan. Sige niya, para marinig namin yung tono, yung paano magsalita, paano niya ginawa, paano niya sinabi. Doon pa lang, baka maramdaman ng taong bayan kung sino nagsasabi ng katotohanan. Pero bakit wala siya? Sige nga. Gagaling nyo, di ba? Marcoleta, sosi na naman. Sige, sosi na kung sosi na. Si Marcoleta, lahat na may kasalanan. Si Gutesa sa kanya galing. Si Diskaya sa kanya galing. Lahat, si Mike Defensor sa kanya galing. Lahat, si Saldico sa kanya galing. Sige. Pero, paharapin nyo mo si Tambaloslos sa hearing. Hindi nyo kaya? Unfair pa rin? Ayaw nyo pa rin? Unfair pa rin? Di ba? Lugi pa rin ba kami? Lugi pa rin kayo. Sige na, amin yung lahat. Sige na. Lahat niya may kasalanan si Marcoleta na. Once and for all. Paharapin nyo si Tambaloslos sa ICI. O kaya dyan sa naka-live, sa hearing. Ayaw pa rin. Lugi pa rin si Marcoleta. Lugi pa rin kayo. Sige, ipinadadama ko lang sa inyo kung ano pinagkaiba ng sitwasyon niya sa sitwasyon ng mga taong hindi ko sinabi kinakampi ako si Diskaya at hindi ko rin sinabi wala kasalanan to Ang hirap na, hindi naman ako tumakas, malinaw yun. Never akong nag-isip na tumakas kasi ang tumatakas na may kasalanan. Bakit po kayo nag-voluntary custody dito sa NBI? Voluntary custody ako sa NBI. I spoke with my lawyers. Ever since it came out on the news na may possibility kasama ako sa isang kaso, I spoke to my lawyer ng possibility ba na ma-arrest ako. Lahat was consulted through my lawyers. And since nadamay lang naman ako dito sa proyekto na to na kinakasuhan ako. Ma'am, kung nadamay ka lang sa proyekto na yan at sabi mo wala kang perang nakuha kahit isang singkondoleng, sige,
Granted, maniniwala kami pansamantala. Pero sana man lang, ma'am, bago mo sabihin yan, nakapagtuturo ka ng tama na may ebidensya kung sino na. Kasi nangyayari, bitin kami, ma'am eh. Kayo, contractor, ma'am eh. Kayo kausap ng mga yan eh. Dapat kayo nakakaalam niya man. Ngayon, kung hindi kayo paniwalaan, ma'am, ipatawag na lang, makiusap kayo. Gusto ko namin, bago kami, ganito, hatulan, iharap nyo sa amin, harap-harapan. Sino ba yung makausap yung 25% na yan? Iharap dyan sa inyo, sa hearing. Ayaw pa ba rin gawin nila, ma'am? Gusto ko makita nyo, magsalita kayo para marinig namin kung gagawin nila o hindi. So ito po, di ba, warrant of arrest. So ine-expect niyo ba, handa ba kayong makulong? Nobody is prepared. Actually, for the past 2 weeks, wala na akong ginawa kundi umiyak. Kasi syempre, naisip ko yung mga anak ko. Number one, yung mga bata, as well as yung asawa ko na nakadetain ngayon. So, palagi ko, ang hirap na mangyari sa isang tao, sa isang ina, no one is prepared na makulong. Lalo na knowing na nadamay lang ako dito. Although they call me the flood control queen, pero nadami lang ako dito sa case na to. Doon po sa pag-auction sa vehicles ninyo, how did you feel about it? Na-hurt ako kasi syempre, I bought those cars, hindi na pumunta ako, bumili ako, I paid cash. No. Utang pa nga akong naiiwan dun sa agent na binilang ko ng mga kotse yun. Hulugan po ba yung iba? Hulog. No, I've never bought a car by, they can even check. Wala akong kotseng binili na cash. Baka may magtaka dyan. Hindi kami maniniwala, yaman-yaman, bakit wala kayong cash? Hindi na naman kasi kayo nakapag-aral ng kaunti. Alam mo, mayayaman, kahit kayo na mo tanungin, kahit kay Ramon Ang, kahit kay Pacquiao, diba? Yan mga yan, kung may business sila, hindi sila nagka-cash ng sasakyan. Diba? Halimbawa, magkano sasakyan ni mayaman, ni bilyonaryo? Halimbawa, 14 million, bibili siya 14 million. Bilyonaryo siya, Gasino lang yung 14 million, kakash niya. 14 billion, may billion ako sa bangko. Cash ko na 14 million. Bakit ko ikakash yan? Yung 40, mababawasan yung kayamanan ko. Ang gagawin ko, yung business ko, unti-unti kong hulugan yan. Paano may tubo? Kahit tubo pa lang doble yan, hindi ko maramdaman. Bakit? Yung tubo lang ng business ko ang magbabayad yan, hindi ako. Gets? So, hindi mo ramdam na binabayaran mo yon. Yung 14 million, ano ba? Ang monthly nun siguro mga 100,000. Monthly mo, nakikita ka. Doon sa kita mo, doon kinukuha yon. Kesa naman doon sa ipon mo, bigla mong kinuha, doon binayad mo lahat. Lugi ka naman. Talo ka pag nagbayad sa sakyan. Paano kasi sa sakyan, bigla na sira, bigla na alam mo yun? Nahulog sa bangin. Marami nangyayari. Talo yung pera mo. Di ba? Hinuhulugan yan unti-unti. Dun sa business na kinikita mo. Lahat ng kotse ko, hinuhulugan ko. Kasi wala naman ganyung klaseng pera. Lahat po? Lahat po. Hulug-hulugan lahat ng mga sasakyan namin. They can check. I have line with the car, with the bank. May car loans ako. Yung house ko, naka-sanla yun sa bangko. Hindi ko kayang ibili ng cash. I don't have yung iniisip ng tao na ganung klaseng pera. This can be verified naman sa bank na meron kaming loans. Car loan, equipment loan, and my house is in mortgage. Parang walang pinagkaiba yan dun sa dun sa isang tao. May utang siya may utang siya sa buong buhay niya na 1 milyon. 1 milyon utang niya, 1 milyon mahigit. Ngayon, nanalo siya dun sa Grand Raffle. Doon sa Grand Raffle, dun sa isang parang store na ang premyo 1 million. Ang ginawa niya, yung 1 million, binayad niya dun sa utang niya. Wala na siyang utang. Wala na rin siyang pera. Diba? Pero kung yung ginawa niya, nanalo siya ng 1 million, utang siya 1 million, hindi niya muna binayaran 1 million. Inutay-utay niya. At yung pera titira sa kanya, pinambi-business niya. At yung business na yun, yung kinikita ng business na yun, yun ang pinambabayad niya ng utang niya. Ganon. Ngayon, nagising ka.
para mapacify ko yung mga projects na ginagawa ko. Mm-mm. I thought it would be like in normal, pag binili mo sa mga kasa, Mm-mm. pag binili mo sa kasa, okay na yung papers nun. Mm-mm. And then, ang lalabas nun yung LTO, yung yung issuance ng ORCR niya. So, yun lang yung assumption ko. Never ko akalain sa buong buhay ko na mangyayari na mali pala yung mga hawak kong mga documents. Kasi I bought the imported cars from an agent. Mm-mm. So ngayon, I will be filing cases against the agent Mm-mm. as well as yung importer. Kasi yung ibang kotse doon na auction, hindi ko pa bayad. Mm-mm. And I still have the checks. Okay. So I still have the checks na nakapangalan doon sa agent. Speaking of kulungan, ano po bang nai-imagine ninyo? Na makukulong talaga kayo? Ano nai-imagine ninyo? Siyempre, you don't just think of, ay, hindi ako makukulong kasi nadamay lang ako. Iniisip ko long term din, baka mamaya talagang makulong talaga ako. Ayoko sana. Ma'am, alam mo kasi ma'am, hindi na umabot sa ganyan sana ma'am eh. Kung naging matapang lang kayo. Kasi, di ba nakaraan, sabi kasi ng mga diskaya, humihingi ng witness protection program para masabi nila ma-tell all. Sabi niya na ng isang gorilla dyan, yung gorilla dyan, sinabi, magtoli muna, bendalo, di ba? Magsoli muna. Sabi mo ang gorilla. Napin nyo nga yung mukhang gorilla. Yung mukhang gorillang, napin nyo nga kung saan yun, finding niya. Tuloy natin. Gusto mo na magsoli, di ba? Kumbaga ma'am, natakot kayo na duwag kayo sa pagkakataon na yon na ayaw nyo magsalita hanggat wala kayong protection. Kung nagsalita na kayo, ma'am, before pala magsalita na kayo, kahit di kayo magsoli na, tulad ng sinabi ng gorilla, kung nagsalita na kayo at sinabi nyo na lahat, tinel all nyo na, doon na talaga mapipilitan talaga ang gobyerno, mabigyan kayo ng protection dahil may mga mababanggit na kayong talagang tao. Di ba? Hindi, gusto nyo pa ng kapalit eh. Gusto namin napahamak tuloy si Senator Marcoleta sa inyo. Di ba? Sa kakahingi nyo ng ganyan. Dapat pala hindi na kayo tinulungan ni Marcoleta kung ganyan lang pala ho kayo. Paswing-swing ho kayo eh. Nuggets nyo ho, dapat ang ginawa ho sa inyo, pero hindi ko siya sabi may kasalanan sila, wala ko siya sabi ang diskaya guilty ha. Ang sa akin lang, dapat, kung talaga may alam kayo doon sa nilatag yung papel, nung 25% sabi nyo, di ba marami kayo binasa, kala mo graduation niya eh. Lahat ng congressman binasa, di ba? Parang mga congressman pa binasa, di ba? Dapat doon pala nilahat nyo na, pati lahat, sabihin nyo na kung sino big piece, nilahat muna, lahat, na habang si Senator Marcoleta nasa blue ribbon. Mahina, mami, hindi, mami, yun ang totoo, mami, yun ang katotohanan, mami. Naduwag kayo sa party ngayon eh. Ngayon, nandiyan na kayo, ma'am. Sa tingin nyo, matutulungan kayo ng sino man? Di ho ba? Sarili nyo lang ho, makakatulong sa inyo. As everyone knows, my kids, they all have ADHD. Sa inyo, anak niya pala may ADHD, kawawa naman. Diba? Ang hirap nun. Ang isang anak na may ADHD, kailangan ng magulang. Tandaan nyo yan. Tignan ko na sa Senate. Tapos ako makukulong. Ang hirap. Hindi ko alam kung paano mga anak ko. Hindi ko talaga alam. Ma'am, i-tell all nyo lahat, ma'am. Tell all nyo. Gumawa kayo kasunduan dyan kung ano. Sige dyan. Para ma'am, para matapos sa lahat. Sabihin nyo lahat na nalaman nyo, ma'am, lahat na. Maliban na lang kung ayaw nyo sabihin, ibig sabihin, baka kasabot kayo. Transaksyon kayo. Hinala ko, tsorya ko ha. Yan ang hirap sa kalagayan nyo, ma'am, ngayon. Dapat kasi, nung una pa lang, kay Senator Rodante Marcoleta pa lang, nagsabi na kayo. Sa bagay, hindi. Kasi agad na hindi mo masisisi rin si Marcoleta, pati itong mga to eh. Kasi pinalitan dagat ng bugok na matanda doon sa Senado. Di ba? Pinalitan kagad ng liderato. Nung dalawang gahaman sa posisyon. Yung anak niyo ang main concern niyo po, ma'am. Sobra concern ko mga anak ko. Kasi kung ano man ginagawa namin para sa mga anak na tapos biglang ihihibal ako sa mga anak ko. Yun yung pinakamahirap na mahiwalay sa mga anak. Pamilya si Ma'am Sara,
tsaka ho si Roma Rimando na magpasip. Nagkaroon na ng meeting, ang mga abogado at nagkaroon ng series meeting. So pag-uusapan na namin yan. Kasi nailatag na namin lahat kung ano ang gagawin bilang mga abogado para sa mga kliyente namin. So ito nga, dumating yung pagkakataon na may sumampang kaso at may pending warrant of arrest na lalabas. Kaya siguro nag-decide sila at napagtanto nila na napagmuni-muni nila na mas maganda na Ang galing, no? Yung mga pinangalanan, no, walang investigasyon nangyari, yung mga congressman. Pagkapit ka sa kanila, wala ka. Ligtas ka yata, parang ganon. No, ang galing, no? Si Senator Marcoleta, di nila sa sosi ngayon. Akala mo, pera nila ninakaw. Donasyon lang naman ng tao yun. Di ba? Akala mo, pero yung pera namin ninakaw, bilang taxpayer, wala silang pakialam. Alam bakit anong katunayan? Wala silang pakialam. Ha? Patay ang investigasyon niya yun. Meron ba? Ha? Kung meron, gusto namin marinig. Asan? Bakit wala? Asan si Pampi? Si Boy Pampi, Boy Tago, nasan na? Ha? Bakit di mo igihin na mag-imbestiga siya sa Blue Ribbon? Ha? Sayang binabayad namin sa'yo. Ha? Sayang binabayad namin sa'yo, Gurang. Ha? Bakit nasa na? Hinihintay namin yung investigasyon mo. Ba't ngayon ka na mag-iimbestiga, ha? Sino yung iimbestigahan mo? Sa Blue Ribbon na yan. Tapang-tapang mo nung kabataan mo eh. Ha? Okay, ba't di ka matapang? Talaga ba sa taong bayan ka? Ha? Ikaw ba yung dating kilala namin na, si Boy Tago? Ikaw ba yon? Sige ya, matapang si Senator Marcoleta pa sa'yo, sinasagot-sagot ka nga lang eh. Di ba? Hindi ka makapaniwala, no? Sinasagot-sagot ka, no? No. Oh, mas matapang sa'yo to eh. Kung alam mo lang. Kung alam mo lang. Di ba? ay magpresenta na lang na magboluntaryong sumuko before the warrant of arrest will be issued by the court. Si Ma'am Sarah ho, ay anong oras susumuko sa NBI kanina? Mga kwan po yun, before lunch. At si Roma naman po, si Roma Rimando. Nung isang gabi po yun, siya yung talaga yung kliyente ko sa kaso. Okay. Tumawag po siya, mga ilang araw na po siyang tumatawag sa akin, nagpaparamdam. Hanggang nung isang gabi po, talagang nagpasya na siya. Na sabi niya sa akin, attorney, samahan mo ako sa Pasig Police Station, sabi niya. At voluntaryo akong pupunta para mag-voluntary surrender, sabi niya. Sabi ko, sige, Ma'am Roma, samahan kita. Hinarap naman kami ni Colonel Hendrix Mangaldan, ang Chief of Police ng Pasig City. At pag nung nagkausap sila, voluntary ring isinupo or ibinigay ni Ma'am Roma Discaya Rimando yung kanyang Philippine passport. Nagulat niya ako eh. Ayun. Sinurrender din niya. Ibig sabihin nun, ano? Ibig sabihin, sinurrender lahat, suko lahat. Ito kamay ko. Willing siya magpa-imbestiga. Willing siya magpa-tanong. Hindi ko sinabi wala siyang kasalanan, ha? Hindi ko sinabi may kasalanan siya. Tandaan niyo yan. Willing siya. Na dapat ito ang inaasahan sa isang tao. Na katulad nila Tambaluslos, yung mga pinangalanan, dapat ganito. Hindi eh. Pinagtatanggol pa ng mga loyalista yung mga yon. Ikaan niya, hindi. Ganyan-ganyan. Diba? Sa natural lang, ito, kaharap natin ngayon, this is kayo. Sumusuko, inisinuko lahat, pati sarili. Ha? Pero yung Tambaluslos, yung mga big fish, nasa na? Wala. Sap-sap. Sa tingin nyo, yung mga DPW supervisor, tuwan-tuwa kayo, wow, sumusuko. Sa tingin nyo, makakakilos yan mga yan ng lahat? Sila-sila lang, maliliit na tao? Sige nga. Itindi nyo, no? Ang pinapakita ko ng kliyente doon. Ibig sabihin na hindi sila tumatakas sa anumang legal na proseso kaugnay sa kasong kanilang hinaharap. Alam mo, nagpagulo dito, una, si School Bukol. Pangalawa, si Gorilla.
Hanapin niyo kung sino si Gorilla. Show ng Hanapin good niyo faith. kung sino si Ito Gorilla. ang passport, hindi yung Hanapin niyo kung sino si Gorilla. batch. Pero bakit to mas Tama po pinili yun. niya ho, attorney, na Sa Pasig. kumbaga may good, kumbaga pinapakita na, o ito sinuko ho yung passport. Pero bakit ho mas pinili pa rin niya magpasikip sa Pasig? Pasig. Bakit hindi ho manatili sa bahay o kung saan man ho? Bakit ho? Anong dahilan ni Ma'am Roma? Siguro dahil taga-Pasig siya, Sir Jeff. Oo. Okay. Taga-Pasig, and at the same time, kasi wala pa naman warrant of arrest, mas malapit siguro para sa pamilya niya. Hindi warrant, no? Ang galing eh, no? Teka muna, ba't para, eto, tanong ko lang hindi ko nakasunod sa Canada Diskaya eh. Nakatokus ako sa ibang balita eh. Teka muna, paano nga pala binigyan ng warrant to? May warrant na ba sila Diskaya? Paano nga, kung meron ba, paano nga pala nabigyan to? Ano ba kaso na ito mga to? Sabihin nyo nga dyan, kung ano kaso ng mga to? May anak din siyang handicap eh, nakakaawa rin. Aha. Pero wala ho ba siyang mga banta sa buhay? Banta, Nape-pressure ho? Go ahead. Ang sinabi niya sa akin before, na bago siya pumunta ng na ilang araw na parang may nagmamadman sa kanya. Naku. Maraming nagtatanong sa mga kapitbahay, ganun. So, medyo naalama rin siya. Sabi niya sa akin, attorney, hindi naman ako natatakot. Sabi niya, pag may warrant naman, susukod naman ako eh. Sabi niya, kaya lang, parang hindi normal naman na mga kapitbahay, pinagtatanong. First time mo ako magganito, sabi niya. So, Ako? siguro yun din yung nag-trigger. So for safety, attorney, kung sakali po na maglabas na, kung sila ay kusang sumuko po, ibig sabihin, pag maglalabas ng warrant, automatic kusa rin sila Buta na academic na yun, ma'am. Oo. Oo, kumbaga nandun na sila. Academic na, Oo. ang gagawin na lang ng Pasig PNP, Oo. hindi ho tayo pinalad sa habeas corpus, Oo. hindi tayo pinagbigyan ng korte. Oo. Kaya lang, meron tayong pending petition for certiorari naman, Oo. kasi sinundan natin yung decision ng Haba-haba decision pa. ng habeas corpus. Oo. Nasabi, dapat daw certiorari. Oo. Siyempre tayo mga abogado, magkakaiba ang pananaw. Correct. O kung certiorari, sige, susundan namin. Tignan natin kung anong mangyayari sa susunod na kabanata. Ayun. Basta ang importante, attorney, nawala ang pangamba ng lahat. Abay, nandito. Kami wala nga ho kaming liban sa pag-aaten kahit saan kami ipatawag eh. So, ibig sabihin ho ba nito, attorney, safe to assume na hanggang sa huli, kayo ho ay makikipagtulungan sa investigasyon? Ganun ho ba yan lumalabas? Oo naman, sir. Take note, sir, na if you will recall, yung spouses Diskaya, sila yung pinakaunang whistleblower. Sila yung unang whistleblower. Di ba? Nakakalimot to mga to eh. Di ba? Sila yung naglatag ng mga, kung di dahil sa kanila, hindi malalaman to, lahat. Hindi sila naging whistleblower. Si Pangulo na naman sabihin nyo, kung hindi dahil kay Pangulo, hindi malalaman lahat to. Hindi naman magsasalita yung iba dyan. Oo. Hindi naman sisimulan to, kundi pinangalan ni Diskaya eh. Ang masama nito, yung napangalanan ng mga congressman, wala ngayon dyan. Hindi matanong-tanong. Gusto namin marinig man lang ang paliwanag. Hindi naman pagbibintangan eh. Gusto namin si Junior nandiyan dyan sa Senate. Kahit presidente siya. Gusto namin marinig ang sasabihin niya. Ayaw pa rin. Anong kasalanan ni Junior? Guilty? Mga guilty? Porque tatawagin sa Senate, may kasalanan na kagad. Bugok. Kaya tatawagin para marinig namin kung anong sasabihin niya. Dahil nasasangkot sila. Talaga todo depende itong mga to, no? Ganito lang po muna tayo, no? Antabay tayo. At si Senator Marcoleta mukhang tagilid sa sitwasyong ito dahil sa pinagagawa ngayon sa kanya. No? Pero lalaban lang, Marcoleta. Laban lang, Senator Marcoleta. Paalam sa inyong lahat.